of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, sisters and brothers. Good morning, Father. Today we celebrate the solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. And in fulfillment of this solemnity, we are going to witness the baptism of one of our children and the first communion of those who are preparing themselves for the sacrament of confirmation. So we pray for all of them. Dear brothers and sisters in Christ, today our brothers and sisters come before the church to receive the sacrament of baptism and Holy Eucharist for the first time. Having been prepared in faith and instructed in the teachings of the church, they now desire to receive our Lord Jesus Christ in baptism and Holy Communion. May I present to you the candidates for baptism: John Marquis Harold. For those who will receive the first Holy Communion, Shainika Fernandez, Sia Raisel Quijano, Rosebel Ann Tapik, Yasmin Alejo, Chris Lawrence Uy Tiepo. Let us pray for them and joyfully welcome them in our celebration of the Holy Eucharist today. Let's give them a big round of applause. Welcome. You may now go back to your seats, children. Sisters and brothers, let us call to mind of our sins, especially against the Holy Eucharist, and let us beg for God's pardon and strength. I confess unto you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Gloria in excelsis Deo. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. We bless you, we adore you, we honor you, we thank for your victory, Lord God, heavenly King. Almighty Father, glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so as to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Remember how for 40 years now the Lord your God has directed all your journeying in the desert, so as to test you by affliction and find out whether or not it was your intention to keep his commandments. He therefore let you be afflicted with hunger, and then fed you with manna, a food unknown to you and your fathers, in order to show you that not by bread alone does man live, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord. Remember the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery, who guided you through the vast and terrible desert with its Saraf serpents and scorpions, its parched and waterless ground, who brought forth water for you from the flinty rock and fed you in the desert with manna, a food unknown to your fathers." The word of the Lord.
from the first letter of Paul to the Corinthians. Is not the cup of blessing with bless a sharing in the blood of Christ? And is not the bread we break a sharing in the body of Christ? Because the loaf of bread is one. We, many though we are one body, for we all partake of the one loaf. The word of the Lord. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me, will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Good morning, sisters and brothers. Today is one of the greatest mysteries of our Christian Catholic faith. It is the mystery of the body and blood of Jesus Christ. In theological language, it is called the mystery of transubstantiation. Can you say that once again? Transubstantiation. No. Sino ang pwede mag-spell niyan?
sa mga magko-communion. Sino magaling sa spelling? Transubstantiation. Ito medyo malaki-laki na. Can you spell it? Transubstantiation. Okay, transubstantiation. 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 Yan. And what is the meaning of transubstantiation? Sagutin ng ating senior lay minister for the Eucharist. Through transubstantiation, yung alak at tubig kapag itinaas ng priest, nagiging katawan at dugo ni Kristo. Alak at tinapay pa. Alak at tinapay. Ay nagiging katawan at dugo ni Kristo ayon sa iyong paniniwala. So saan natin makikita yan? Where can you find the mystery of transubstantiation? Where in the Bible can we read that? Sa Last Supper. Amen? Pero magbigay ng letter or gospel kung saan mo basa yun. Hindi ba nahiya magsalita? No? Medyo shy sila. Tulad ng mga lector natin ayaw sumagot. Alam niyo ba kung saan mo basa yan? 1 Corinthians chapter 11 verses 19 to 26. No? Which is the oldest fragment, no, na mababasa pa natin, yung tinatawag na papyrus 46, no? Yung letter ni St. Paul, first letter of St. Paul to the Corinthians, no? Makikita niyo yan. I-google ninyo kung saan mahahanap yung oldest fragment of the Bible, the New Testament. 1 Corinthians chapter 11, no? Kaya tatanggapin niyo kayong mga mag-first communion. Sabi ni Brother dito, ang sustansya ng tinapay at alak na may tubig, gagawin ng Diyos sustansya ng kanyang katawan at dugo. Tanungin natin sa mga college student, ano ba ang sustansya ng tinapay sa chemistry? Carbohydrates. Okay, carbohydrates. And what is the chemical name ng carbohydrates? No? C6H12O6. Ibig sabihin may tatlo siyang elemento. Carbon, hydrogen, at saka oxygen. No? Kaya si Jesus, siya ang lumikha ng lahat, kaya kayang-kaya niyang gawing sustansya ng kanyang katawan yung tinapay. No? At kayang-kaya niyang gawing sustansya ng kanyang dugo yung alak. Because He created with the Father and the Spirit lahat ng mga bagay. Mabasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Ang magitan ni Jesucristo, nilikha niyang lahat ng bagay. Kaya pati ako, pati ikaw, itong tinatapakan ko, yung inuupuan nyo, lahat yan, meron niyang carbon. No? May carbon lahat yan. No? Ganun katalino si Jesus Christ. Ganun siya makapangyarihan. Kaya, we as Christian Catholics, we are a Eucharistic people. At sabi ng ating mga bishops all over the world, noong 1965, no, sa Second Vatican Council, the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Ang Eucharistia, ang banal na katawan at tugon ni Kristo, ang bukal at rurok ng ating pananampalatayang Kristiyano. No? Kaya, ano mangyayari?
What three things happen in the Eucharist? Ano yung tatlong nangyayari pag nagsimba ka? Una, maaalala mo ang pag-ibig ng Diyos. Dati wala ako dito sa mundong ito, noong 1954. Kaya lang dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa tulong ng nanay at tatay ko, boom! Lumabas ako noong 1955. So out of nothing, we were created by God into His image and likeness. Naniniwala ka ba na kamukha ka ng Diyos? Opo. Kaya bibinyagan ka ngayon. No? Ikaw ba yung bibinyagan? Bibinyagan ka ngayon. Magiging kamukha ka ng Diyos Ama, kamukha ka ni Jesus Christ, ang anak, Diyos na anak, at magiging kamukha ka ng Holy Spirit. Tayo naman natatanggap ng ostya, matatanggap nyo ang sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Ano mas mahalaga? Ang pagtanggap ng ostya o magkaroon ng bagong cellphone? Pagtanggap ng ostya. Amen. Ayan. Kasi iba, hindi na lang mangumunyon, hindi na ako magsisimba. May bagong cellphone na ako. Mag-TikTok na lang ako. Diba? Kaya kapag nasabi mo sa kapatid mo, tara magsimba tayo, mag-communion tayo, ano mangyayari? Ito, magkukomunyon to balang araw paglaki nito. No? Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 8, anong sabi doon? Dapat tayo ay magpakumbaba at magpasalamat sa Diyos dahil mula sa wala, tayo ay nilikha niya. Mula sa pagkaalipin sa kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Tulad din yung mga nag-confession kahapon. No? Dati may kasalanan kayo, nung namumpisal kayo, pinatawad kayo ng Panginoon. No? Kaya ito po yung unang nangyayari pag tayo nagsimba. Nag-Eucharistia tayo. Pangalawa, anong sabi ni St. Paul sa pangalawang pagbasa? 1 Corinthians 13, kapag nagsisimba tayo, nakikibahagi tayo sa katawan at dugo ni Jesus Christ. We participate, we share in the body and blood of Christ. Kaya yung katawan mo, yung laman mo, yung dugo mo, hindi lang dugo ng tao yan. Hindi lang katawan ng tao yan. Meron ng pinasukan na yan ng sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Lalo na kapag nagkomunyon ka na. Kaya mula ngayon kayo mga first communicants, ang katawan nyo ngayon ay papasukan na ng sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Do you believe in that? Naniwala ka ba doon? Napapasukan ng katawan mo at ang dugo mo ng katawan at dugo ni Jesus Christ? Believe na pag tinanggap mo yung ostya, papasukan ka ng sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Amen? No? Kaya, ano mas mahalaga? Magposisyon o magsimba? Magkarakol o tumanggap ng katawan ni Kristo? Bakit mas marami nagkakarakol kaysa nagsisimba? Diba? Kasi nga, hindi sila gaanong naniniwala sa kapangyarihan ng katawan at dugo ni Kristo. So, katulad ko, kabatch ko to, si Brother Lito, 70 years na kami. 70 taon na kami. Hindi pa rin tayo matay, brother, no? Kaya pag ikaw ay tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, paglalakasin ka niya. Kahit nagkakasala ka, gagawa siya ng paraan para magbagong buhay. Magsisi ka. Hindi ka niya muna kukunin kapag naniniwala ka. Kapag nagsisimba ka, tumatanggap ka ng katawan at dugo ni Kristo, yun ang pinakamagandang ayuda na makukuha mo dito sa Cavite City. Hindi yung nakalagay na envelope na ayuda. Pero maganda rin kasi tumanggap ng ayuda na sa envelope. Pero kung hindi ka man nakakatanggap ng ayuda na nakalagay sa envelope, magsimba ka. No? At siguradong
ang ayuda mo hindi lang manggagaling kay mayor o kay vice o sa mga konsehal, manggagaling sa Panginoon. Naniwala, Brother Brad? Ang sa akin po kasi, Father, walang iba. Kaya napapalapit ako sa Panginoon. Ang pinaka number one na word na manggagaling sa bunganga ko ay tanggapin ko si Lord una sa lahat ng bagay. Amen, brother. Thank you. So, yun po. So, at sinasabi, pangatlo, kapag nagsimba ka, hindi mo lang maalaala kung gaano ka mahal ng Diyos doon sa unang pagbata. Hindi mo lang mararanasan na ikaw ay kumikilos bilang saksi, nakikibahagi sa gawain ni Jesus Christ. Ano ba ang gawain ni Jesus Christ ngayon dito sa San Antonio? What is the work, the action of God here in our parish? Ano ba ang gawain niya? Basahin natin sa Matthew 28, verses 19 to 20. Ano nakasulat doon? Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, in San Antonio, 20 barangays itong San Antonio. Kailangan pumunta tayo sa 20 barangays para gawing alagad ni Jesus Christ ang mga taga-barangay ng San Antonio. 20 barangays ang San Roque, 20 barangays ang St. Peter, 20 barangays ang St. Peregrine, plus 2 barangay sa Sangli at sa Philippine Navy. 84 lahat. So, kailangan gawin natin alagad ni Jesus Christ ang lahat dito. Kaya ba natin yon? Kaya ba? Amen? Kaya natin yon. Habang tayo ay sumasampalataya, nagmamahal, at may pag-asa tayo. Anong sabi ni Jesus Christ sa John chapter 6? Ang katawan, ang laman na ibibigay ko sa inyo ay ang ikabubuhay ng mundo. At ang sino mang tumatanggap nito ay mabubuhay na walang hanggan. Naniniwala ba kayo doon? Na mabubuhay kayo ng walang hanggan? Kasi kayo, gusto nyo, umabot man lamang kayo ng 100. Ayan, si Brother Lito, taas ka agad ng kamay. 30 years ka na lang, no? Ayan, gusto mo rin, Brad? Amen? Pero mas mahaba, 100 years sa Cavite City o buhay na walang hanggan sa langit? Kaya kung hindi ka man umabot, yung mga magulang ko hindi umabot ng 100 eh. Yung tatay ko, 53 lang, yung nanay ko, 65 lang. Natapos na sila dito. Pero, kahit hindi ka umabot ng 100, kapag ikaw ay tumatanggap at inasa buhay mo ang katawan at dugo ni Kristo, anong sabi ni Jesus? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Eternal life. No? Naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni Jesus? John 14 verses 1 to 6. Ano nakasulat doon? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo roon ng matitirhan. Ano mas maganda? Yung kwarto mo dyan sa Hermanos o yung kwarto mo sa langit? Ayan, si Rachela naniniwala na mas maganda yung kwarto niya sa langit kaysa yung kwarto nila dyan sa Hermanos del Trabajo. Okay? Kasi ang gumawa ng mga bahay niya dyan, di ba? Mga tao lamang. Yung gumawa ng kumbento, o sana ako natutulog ngayon, mga tao lang. Pero yung kwartong inihahanda ni Christ, siya mismo ang gumawa. Hindi tatamaan ng bomba, hindi malilindol yun, no? At yun ay forever, walang hanggan. Kaya kung hindi ka pa tayo namamatay, ibig sabihin, ginagawa pa ni Jesus yung kwarto natin. At lahat ng ginagawa nating kabutihan dito sa Cavite City ay kayamanang pinapadala natin kay Jesus. No? Kaya sabi niya,
mag-ipon kayo ng kayamanan langit. Huwag lang sa bangko tayo mag-ipon ng kayamanan. Kasi pag namatay ka, yung pera mo sa bangko, hindi mo mawi-withdraw. Pero, yung dideposito mong kabutihan habang gumagawa ka dito bilang tumatanggap ng katawan at tugon ni Kristo. Makikita mo yung kwarto mo sa langit. Sabihin sa'yo, no, o yan, yung pinaghirapan mo sa San Antonio, Cavite City, ito na. Sabihin sa'yo ni Jesus Christ. No? Pag sinundo ka na ni Jesus Christ, itong ating mga missionary Christ, parehang kanta sa mga parokya. Salamat po, mga brothers and sisters. Wala yan silang mga sweldo. Parehang kanta niya, wala kayong sweldo, no? Pero, sabi nga, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng inyong gantimpala. Kaya pag nag-serve ka sa simbahan ng walang sweldo, ang Diyos ang magpapasweldo sa iyo sa langit. No? So to summarize ko na itong ating homily. No? Sa unang pagbasa, ang Eucharistia ay pag-alaala. Pag-alaala na tayo ay mahal ng Diyos, na kahit na tayo makasalanan, mahal niya pa rin tayo at nais na tayo makaahon sa ating pagiging makasalanan. No? Kaya tayo ay nagpapasalamat ng may kapakbabaan. The Eucharist is a remembrance, a memorial. Sa pangalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, 1 Corinthians 10, ang Eucharistia, nakikibahagi tayo sa sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya hindi na lang katawan mo nandyan na sa katawan mo ang sustansya ng katawan at dugo ni Kristo. Yan yung pina-spell ko sa inyo kanina, transubstantiation. At dahil nasa katawan nyo na ang sustansya ng katawan at dugo ni Kristo, anong sabi sa Gospel? John chapter 6, tayo ay mabubuhay ng ganap at kasiyasiya dito sa lupa hanggang makarating tayo sa langit. Buhay na walang hanggan. Amen? Memory, participation, transformation in eternal life. Yan ang Eucharistia. Maraming salamat sa inyong pananampalataya, sa inyong pagsasabuhay nito, sa pagsisimba ninyo. Kaya, pag meron ka napasimba, na kapitbahay mo na hindi nagsisimba, tuwan-tuwa si Jesus sa langit. No? Pag wala kang napapasimba sa mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, huwag ka munang mamatay. Amen? Kasi hindi ka makakapunta sa langit nang wala kang napasimba. Kayo ba? Gusto nyo ba yun? Na meron kayong mapasimba rin katulad nyo? Ikaw gusto mo yun? Welcome ka sa simbahang Katoliko. Amen? So ngayon, magbibinyag na tayo, no? Dear brothers and sisters, today we joyfully welcome John Marquis, who will receive the sacrament of baptism. Through this sacrament, he will become member of Christ and His church. I now invite the candidate for baptism, together with his parents and godparents, to come forward. Mga kapatid, halina't hilingin natin sa Diyos na nagkaloob ng kanyang buhay sa mga sumasampalataya at nagpapabinyag upang ang kanyang paglukob at paglingap ay maidulot ng tubig na puspos ng kanyang pagbabasbas. Ama naming maawain, pinabukal mo sa binyag ang iyong buhay para sa mga umaanib sa iyong sambayanan. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, pinagkakaisa mo ang mga tumatanggap ng pagbibinyag sa tubig at Espiritu Santo
upang maging mga kapatid ni Yesu Kristo. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ama naming mapagmahal, niligtas mo ang mga tumanggap sa Espiritu ng iyong pag-ibig upang magkamit ng iyong kapayapaan. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ama naming mapagpala, hinirang mo ang mga binibinyagan upang masayang ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa lahat. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ama naming lumikha, halina po kayo at basbasan ng tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang sa pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay itatakwil ang kasalanan ni John Maki at tayong lahat. Tatakwil natin ang kasalanan, si Satanas, ang mga demonyo na nag-uudyok sa atin para tayo ay magkasala, tumalikod sa Diyos. Minamahal na mga tatanggap ng binyag, banal na komunyon at sa ating lahat na naririto ngayon na nakikibahagi sa banal na pagdiriwang sa magitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at nagiging ganap na kaanib ng kanyang simbahan. Kaya ngayon, bago ninyo tanggapin ang binyag, hinihiling ko na sariwain at ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos at talikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan. John Marky at mga kapatid, tinatawil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang lahat ng panghihikayat niya sa masama? Opo, itinatakwil namin. Mga minamahal, natatanggap ng binyag at nagsasariwa na rin ng binyag, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating sinasampalatayanan, ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng ating simbahan. Marangal natin ipahayag ito kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. John Marky, talaga bang bukal sa loob mo ang magpabinyag upang hubugin sa ipinahayag ng ating pananampalataya? Anong sagot mo? Opo. Welcome. John Marky, ikaw ay bibinyagan ko ngayon. Punta tayo doon sa lugar ng binyagan. Ngayon naman ay lalagyan ng banal na langis ang iyong noo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Heso Kristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagbabahi ng langis ay nagpapakilala ng paglugob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ka, John Marky, sa iyong pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpakailanman. Amen.
Ngayon ay sisindihan na ang kandila bilang sagisag ng Diyos na nagbibigay liwanag at init ng pagmamahal. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyagan sa tulong ng mga magulang, ng mga ninong at ninang. Naway mag-alab ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon. Okay, mga ninong, mga ninang, pakilagyan niyo ng krus sa noo ang inyong inaanak bilang pagtanggap sa Kanya. Maraming salamat po. Naway ang Diyos, ang bukal ng buhay at pag-ibig ay punuin ng pagmamahal ang puso ng kanyang ina, ng kanyang mga ninang, pagpalain ang mga ina ng mga bagong binyag na bata habang sila ay nagpapasalamat sa Diyos para sa payapang panganganak. Naway matagpuan nila ang kasiyahan sa pag-ibig, paglago at kabanalan ng kanilang anak. Amen. Nawa ang Diyos na ating Ama at huwaran ng mga ama, tulungan nawa niya ang ama ni John Marky at ang mga ama na narito na maging mabubuting halimbawa nang sa gayon ng kanilang mga anak ay lumago at maging hustong Kristiyano sa lahat ng kapanahunan ni Hesus Kristo. Amen. Naway ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, basbasan nawa niya si John Marky, ang kanyang mga ninong at ninang, kamag-anak at kaibigan na natitipon dito. Sa kanyang awa, naway pagtanggalan sila sa masama at bigyan sila ng masaganang kapayapaan. Amen. Amen. Bilang pagtanggap kay John Marky, bagong Kristiyano Katoliko ng ating simbahan, bigyan natin ng Diyos at si John Marky, mga magulang, ninong at ninang, masigabong palakpakan. Maligayang bati, pwede na po kayong bumalik sa upuan. Please all stand for the prayers of the faithful. Prayer of the faithful. Let us pray to God our Father that through His Son Jesus, the bread of life, He may continue to feed us, His people, and strengthen us in holiness. Full of confidence, we pray, nourish your people, Lord. That the Church, the people of God, may remain faithful to the paschal mystery of Christ, so that the Eucharist may ever become a communion with Christ and with one another. In unity in loving service, we pray. Nourish your people, Lord. That we may experience as a nation the transforming power of the Eucharist and allow the Eucharist to help us work together as a people, so that we may live in a culture of peace, unity, and renewal. We pray. Nourish your people, Lord. That man and woman may long not only for what satisfies bodily hunger and thirst, but above all for what gives eternal life, the body of Christ. We pray. Nourish your people, Lord.
that the Eucharist may inspire in our religious, political, and civic leaders the love that seeks the God of others, communion that desires reconciliation and joy that comes with faithful service. We pray Nourish your people, Lord. that our beloved dead who have joined in the Eucharist banquet and life may now partake of the banquet in heaven. We pray. Nourish your people, Lord. Let us pray for the urgent concern of our community, those who are in need of our prayers and our personal intention. We pray. Nourish your your people, people, Lord. Lord. Let us join our brothers and sisters in the prayers of thanksgiving for all the graces that the Lord has endowed on them in the celebration of the Eucharist, and for those who are seeking special graces from God, especially healing for the sicknesses of body, mind, souls, and spirit, so that the Lord may touch and heal them, so that they may continue to serve the Lord and His people. We also pray for the repose of our beloved departed, that they may eventually experience eternal life after serving God on earth and after having been cleansed in purgatory, that they may eventually enter into the heavenly home. Thanksgiving of Raymond, Rosel, Calapatia and family. Thanksgiving of Daus and Dagio families. Thanksgiving for the birthday of priest Lawrence Uy Tiepo. Happy birthday. More birthdays to come. And eternal repose of Hilario and Maria Cabagbag, Felicidad and Abelardo Corpus, Segundo Ambrosia and Dominga Dagio, Joel Pascua, and all our beloved departed, that they may also experience eternal life. Let us pray to the Lord. Nourish your people, God, our loving Father. May our sonship, may we worship the sacrament of the body and blood of your Son. Help us to experience His salvation and win for us the happiness of your kingdom. We ask this through Christ our Lord.
Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery, in the offerings we here present, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper, with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished Lamb, the accepted gift of perfect praise, nourishing your faithful by this sacred mystery to make them holy, so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of the wondrous sacrament, so that bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we with all the host of angels cry out, and without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Reynaldo, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her beloved spouse, with the blessed apostles, with our patron saint, Saint Anthony of Padua, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the confidence to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Glory and yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer to one another the sign of Christ's peace. Peace be with you.
Sisters and brothers, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those invited to his banquet. And say the word, and my soul shall be. May the body and blood of Christ bring us all to eternal life. Mga bata, ilahad ninyo ang inyong hinihalin sa ating simbahan. Hinihingi namin matanggap si Jesus bilang pagkain ng aming kaluluwa. Ano ang gagawin ni Jesus sa inyong kaluluwa? Kami ay kanyang palalakasin sa pagiging banal at masiglang kaanib ng kanyang dakilang angkan. Kung ninanais ninyong mabuhay na tunay na anak ng Diyos, mahalin at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Ngayon, mga bata, dasalin na ninyo ang panalangin bago ang pakikinabang. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain ng buhay. Halina, Panginoong Jesus, halina. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay. Halina, Panginoong Jesus, halina. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain mula sa langit. Halina, Panginoong Jesus, halina. Sinabi ni Jesus, ang Ama, sino mang kumain ng pagkain nito, ay mabubuhay magpakilaman. Halina, Panginoong Jesus, halina. My Jesus, I believe that you are present in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I desire you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though you were already there, I embrace you and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
sa'yo'y magtutubag. Let us listen to the announcements regarding the forthcoming fiesta celebrations. Ilan lamang pong paalala para sa ika-50 taong kapistahan ng mahal na patron na si San Antonio de Padua. Ang mga schedule po para sa ating fiesta ngayong taon, ang ating pong tresenaryo ay ongoing. Nagsimula po ito noong May 31 at magtatapos sa June 11 sa kasalukuyang panahon. Ang ating pong tala ng mga gawain, alas 4 ng hapon, tresenaryo sa barangay at prosesyon patungo sa parokya. Alas 4:30 ng hapon, pagdarasal ng Santo Rosario. Alas 5 ng hapon, pagdarasal ng Tresena. At sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon ay ang banal na misa. Sa darating po na June 7, ang ating pong talaan ng gawain ay 4:30 ng hapon, pagdarasal ng Rosario at Tresena, 5:30 ng hapon, banal na misa, at mayroon po tayong prosesyon sa ganap na ika-6 at kalahati ng hapon. June 11, ang talaan po ng ating gawain, alas 2 ng hapon, meron po tayong Fiesta Motorcade, 4:30 ng hapon, pagdarasal ng Rosario at Tresena, at susundan naman po ito ng banal na misa sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon. June 12, ang ating pong mga gawain ay magsisimula sa ganap na 1:00 ng hapon, pagdarasal ng Rosario, 1:30 ng hapon, ika-13 at huling araw ng Tresenaryo, alas 2 ng hapon, Misa Concelebrada, at alas 3 ng hapon naman po ang Caracol en Grande. June 13, araw po ng fiesta. Ang ating pong mga misa sa ating simbahan ay alas 6 ng umaga at alas 9 ng umaga. Sa hapon naman po, alas 4 ng hapon, mayroon po tayong kumpilang bayan at susundan naman po ito ng Misa Concelebrada, alas 5:30 ng hapon na pamumunuan ng ating mahal na obispo. Pagkatapos po ng misa ay ang maringal na prosesyon sa ganap na ika-7 ng gabi. Okay, thank you, sister. So, iwasan na muna natin ang picture taking kasi baka mahuli sa flight yung amimisahan natin patay, no? Si Nanay Elena Gonzalez, no? Auntie ni Brother Lito. Kaya immediately after the Mass, uwian na tayo at hayaan natin makapasok na ang labi ni Ginang Elena Isla Gonzalez. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. The Lord be with you. And may the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and Holy Spirit descend upon you all and remain with you and your loved ones now and forever. Our Eucharist has been offered. Thank you very much indeed for your presence and sacrifice. Let us all go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.
Amen.